everyone. Ayan, magandang gabi po sa ating pong lahat at welcome po ulit sa ating pong second night of our Real Life Issues podcast about dun po sa ating new episode series about Glorious Destiny series. So before we proceed na po, bago tayo magsimula sa ating podcast for tonight, sabay-sabay po tayo na mag-alay. Let us offer a praise and worship and thanksgiving to God sa pamagitan po ng isang awit mula po kay Pastor Romel Guibarra, ang Pangako. Samahan po ninyo po ako, kapatid, kaibigan, na itaas natin ang ating tinig ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Amen. Hallelujah. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako nyo, aking panghahawakan. Pangako nyo, ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, o magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo, aking panghahawakan. O pangako nyo, ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, o magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan.
Purihin po ang Diyos. Awitin po na yan, ano, pangako at naghahayag sa bawat sa atin ng sabi ng awitin, pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan. Amen? Hindi niya tayo kailanman pababayaan sa ating buhay. Salamat po Diyos. Awitin po na yan na kaming lahat ay nag-offer ng pagpupuri, pagsamba at pasasalamat po sa inyo through that song. So muli po, a blessed, joyful, victorious, and peaceful evening sa ating pong lahat. Kumusta na po kayo? I hope and pray sa biyaya ng Diyos ay tayong lahat ay nasa mabuting kalalagayan. Amen. Kahit po sa gitna ng tinatawag nating maraming mga hamon sa ating buhay, pero purihin po ang Diyos. Salamat sa Diyos sapagkat ang kanyang biyaya ay tapat at sapat sa buhay po ng bawat sa amin. So tonight, let us ituloy yung atin pong episode 2 na pinag-uusapan natin about the Real Life Issues podcast, yung pong Glorious Destiny, no? Kagabi po ay atin pong unang tinalakay yung ating Glorious Destiny series, no? Ano ba ibig sabihin ng Glorious Destiny, no? So ngayon pong gabi, no, ang pag-uusapan naman natin ay yung hindrances to your destiny. Ano ba yung mga hadlang, no, sa mga pinlano ng Diyos at mga future ng Diyos para po sa atin. Alam niyo po, ang totoo, no, may mga traps na gustong gamitin ng kaaway, ng enemy para ma-distract tayo. Ano ba yan? Kung mayroon pong glorious destiny si Lord para po sa atin, bakit kaya minsan, no, natatanong natin parang hindi ito nararating natin, hindi natin na-experience, hindi dumadating yung tinatawag nating malwalhating kinabukasan ng Diyos para po sa atin. So today or tonight, ano po ay pag-usapan natin ang mga hindrances o mga hadlang, no, na pumipigil po sa atin para maranasan po ang lahat ng plano ng Diyos para po sa ating buhay. Okay? Ang ating pong anchor text ay makikita po natin sa Romans 6:23, no? Sabi doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So ang totoo, ano, the truth is may mga hindrances, no, mga hadlang na pumipigil po sa atin, no, para ma-experience ang buong destiny o future na gusto ng Diyos para po sa atin, sa ating pamilya, sa ating future, no? At yun ang pag-uusapan natin ngayon. So kung ready ka na, no, let's dive in. Tingnan natin ang mga hindrances ay gaya po nuna ng tinatawag nating hadlang, yung kasalanan, sin, no? Yan po yung unang-unang dapat makita natin na hadlang o hindrance sa destiny o sa future na gusto ng sa atin, kasalanan, sin. Ang kasalanan po ay alam natin isa sa pinakamalaking hadlang sa destiny na binigay ng Diyos sa atin. So tanong, bakit po? Kasi po sin, alam natin yun, ang kasalanan separate us from God, no? Yung kasalanan per se ang naghihiwalay po sa atin sa Diyos. Para siyang wall, no, po, na nagbabalakid sa communication at relationship natin with Him. Kahit gaano pa po tayo katalented or motivated, kung pinapayagan natin ang kasalanan, ano po, sa buhay natin, parang lagi tayong, alam niyo yun, nakatali at hindi makagalaw sa plano ng Diyos. Minsan, ano po, yung maliit na compromise, pero kapag hinayaan, ano, lalaki at magiging barrier, no po, sa blessings at breakthroughs ng Diyos para po sa atin. Kaya sabi po sa Romans 6:23, sabi po doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, no, in Christ Jesus our Lord. So ibig sabihin po, ang kasalanan nagdadala po ng
ng distraction, no? Pero po ang Diyos nag-aalok po ng kaligtasan at bagong simula po sa pamamagitan po ng ating Peso Kristo. Amen? Ang application natin dito sa first point natin, ang hadlang, ang kasalanan, kung gusto nating marating ang kinabukasan na gusto ng Diyos sa atin, kailangan nating talikuran ang kasalanan at lumapit sa Panginoon, no? So lapit lang, no? Pwedeng hindi ibig sabihin na magiging perfect po tayo, no? Pero dapat, no, willing tayo mag-repent at magpasakop sa kalooban ng Diyos, hindi sa personal na gusto natin, no? Magpasakop tayo sa kanyang salita at mag-surrender tayo ng ating mga buhay sa kanya. Siya po ang nagbibigay ng biyaya, no po, ng grace para makalaya at makapamuhay po ayon sa kanyang purpose. Sin is the greatest hindrance. Alam niyo po ba 'yon na sin is the greatest hindrance, no? Sabi po sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from your God. No, napakatindi po nitong Isaiah 59 verse 2. But your iniquities, ibig sabihin yung kasalanan natin, no, have separated you from your God. So ibig sabihin po, kasalanan ang nagdi-disconnect sa atin kay Lord, no? Parang short circuit, no po? Na nawawala ang koneksyon sa power source, no? Kahit gaano kaganda ang plano niya, kung may harang po na kasalanan, alam mo yun, hindi natin ito mararanasan. So hindi pwedeng, alam niyo yun, pagsabayin ang kasalanan at ang future na gusto ng Diyos sa atin. Okay? Anong solusyon? Repentance at obedience. Yan lamang po ang dapat gawin natin para magtuloy-tuloy ang plano, ang glorious destiny ng Diyos sa atin. So that's number one hindrance na dapat makita natin, yung kasalanan. So kapag tayo po ay nandoon sa panahon na tayo ay nagkakasala, so ang solusyon, repentance at pagsunod sa gusto ng Diyos. That's is a solution. So number two, ano po yung hadlang, sa ating pong kinabukasan o destiny ng Diyos na gusto natin. Not only sin but fear and doubt, no? Yung pong takot at pagdududa. Yan po yun, fear and doubt. Alam niyo po, isa pang malaking hadlang sa destiny, glorious destiny na binigay ni Lord ay yung fear and doubt, no? Kapag natatakot tayo, no, parang paralyzed tayo, di ba? Hindi makakilos, hindi makapag-step forward. Alam niyo po, ang takot po ay madalas, no po, bunga ng what ifs, yan, no, sa isip natin. What if I fail? What if people reject me? What if hindi ko kaya? What if? Ayan, marami tayong mga what ifs. Ayan. Kasama dito po ang pagdududa, no? Kapag nagduda tayo, alam niyo yun, we start questioning God's promises. And even, no po, our own worth, no? Para tayong si Peter, no? Naalala niyo si Peter na naglalakad sa tubig? Nung nakatingin siya kay Jesus, di ba? Nakalakad siya. Ayun, no? Pero nung nag-focus siya sa waves, no, sa hangin, sa unos at bagyo, ayun, kinain siya ng takot at nagsimulang lumubog, no? Ayan ang makikita natin sa Matthew chapter 14 verse 30. Ang fear at doubt po ay pumipigil po sa atin to fully trust God. Alright? So, ulitin ko po, ang fear at doubt po ay pumipigil sa atin to fully trust God. Pero tandaan po, sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi doon, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, ibig sabihin po, hindi galing po sa Diyos ang takot. Galing siya ng tapang, pag-ibig at malinaw po na pag-iisip.
So, isipin mo po na may bata, halimbawa, na tinuturuan ng tatay niyang magbike. Ayan, no? Habang hawak ng tatay yung likod ng bike, confident po yung bata. Pedal lang siya ng pedal, di ba? Pero nung pakawalan na siya ng tatay, biglang pumasok yung takot at duda. Sabi ng bata, kaya ko ba to? Baka mahulog ako. Ay dahil sa takot at pagdududa, alam niyo na, hindi na siya nagpedal ng maayos at tuloy-tuloy na tumba po siya. Alam niyo po, ganun din tayo kay Lord, no? Ano yun, habang nakapokus tayo sa Kanya, nakaka-move forward tayo kahit may challenges, may mga hamon sa buhay natin. Pero alam niyo po, kapag pinangunahan po tayo ng takot at pagdududa, napipigilan tayo sa glorious destiny or glorious future na gusto niya para po sa atin. So katulad po ni Peter again sa Matthew 14, no? Nung nakatingin siya kay Jesus, nakalakad siya sa tubig. Wow, no? Siguro saya ni Peter. Can you imagine walking with Jesus sa tubig? Pero nung tumingin siya sa alon at unos at hangin, ayun, nawala yung focus. Yun po yung problema. No, nawala yung focus niya doon sa ating Panginoon Kristo, kundi takot, kinain siya ng takot at lumubog. So the good news is ito, nang sumigaw siya ng Lord, save me, Panginoon, iligtas mo ako. Yun, no, agad siyang hinawakan ni Jesus, no. Anong point po dito? Fear and doubt, no po, fear and doubt will always try to pull us down. Pero kapag tumingin tayo po kay Jesus at nagtiwala, makaka-step forward tayo sa kanyang plano. Amen? So, ano po ang application natin dito? Kung gusto nating makarating sa gusto ng Diyos para po sa atin, di ho gusto natin, gusto ng Diyos, yung kanyang tinatawag nating glorious destiny, kailangan natin palitan ang fear ng faith at ang doubt ng trust, no? Kapag may takot, declare God's promises, no? Kapag may duda, remember His past faithfulness. Okay? Fear and doubt may be natural, no? Natural po 'yan, no? Ayon naman ang fear and doubt ay bahagi ng naturalesa ng tao. It's natural. Fear and doubt may be natural, pero faith and trust are supernatural. Anong pipiliin mo? Yung natural o supernatural? So, nung ka sa supernatural, no? Faith and trust, yon ang supernatural. Hindi fear and doubt na natural. So, at ito ang magdadala sa atin closer po sa plano po ng Diyos. So, alam niyo po, maraming plano ng Diyos ang hindi natutupad. Alam niyo kasi natatakot tayo. Alam niyo po ba yun? What if? Yan, marami tayong what if. Baka hindi ko kaya. Pero sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. No? Alam niyo po, fear, no? Fear paralyzes, doubts weakens, pero faith moves us forward. Amen? So, tanungin mo ang sarili mo. Tanungin natin ang sarili natin. Ano yung dalawang tanong na gusto nating tanong about sa atin? Ano yung bagay po na pinapagawa ni Lord sa akin, pero natatakot akong gawin at simulan? Pangalawang tanong, saan ako nagdududa, sa kakayahan ko o sa faithfulness ni God? So, this week, I challenge mo ang sarili mo na gawin ang isang tinatawag nating step of faith, no? Ayan, hakbang ng pananampalataya, kahit maliit lang, no? Pwedeng pray ka for someone, mag-volunteer o share mo yung faith mo. So, tandaan, every time you choose over faith, and trust over doubt, may mas lumapit ka sa glorious destiny
na binigay ng Diyos para po sa iyo. So, again, no, replace fear with faith. Alright? Kahit hindi mo pa kita lahat ng steps, magtiwala ka lang, no? Because God already sees the end. Ang Diyos, ang alam na lang niya kung ano pa ang kinabukasan natin. So, sabi ko nga, ang Diyos naroon na, no? Nag-advance na siya sa future natin, no? Ano pa katatakot mo kung ang Diyos ay if God is before us, sabi nga sa Romans 8:31, who can be against us? So, ang Diyos, no? The Holy Spirit and Jesus, 3-in-1, advance na siya, nakita na niya ang iyong buhay sa nakaraan, bukas at maging sa susunod na panahon. So, tiwala, no? Magtiwala ka because God already sees the end. O, pangatlo, no, ang tatlong hindrance sa glorious destiny ng natin ay wrong relationships, no, maling influences at connections, yan, no, wrong relationships, maling influences at connection. So isa pang malaking hadlang sa glorious destiny natin ay ang maling, sabi ko nga, relationships at connections, no. Ang mga taong nakapaligid sa atin, limbawa, ay may malaking impact, alam niyo ho ba 'yon, sa direksyon ng buhay natin. Ang sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company corrupts good character. Yan, no? Bad company corrupts good character. 1 Corinthians 15:33. Kung ang lagi nating kasama, ano, ay mga taong nega, yan, no? Maraming taong mga nega nagtutulak sa atin palayo sa Diyos, sa bisyo, sa compromise, sa maling priorities, unti-unti rin tayong nahihila, no? Palayo sa plano ng Diyos. Kahit gaano pa tayo ka-determine, kung mali ang influence, mahihirapan tayong makarating sa tamang glorious destiny na gusto ng Diyos para sa atin. So, ang ibig sabihin na hindi na tayo makikisalamu sa iba. Yun hindi po, no? Hindi ibig sabihin na hindi na tayo makikisalamu sa iba. Sabi ko nga po, ay pwedeng makisama, no? Pero wag makisama. Yun. So magkaiba 'yon, no? Pwede tayong makisama sa mga tao, sa ating sphere of influence, pero wag makisama. Ibig sabihin po kung ano yung mali na ginagawa, wag tayo doon. Doon tayo dapat ay medyo hinihiwalay natin ang sarili natin. Pero dapat maging wise tayo, no? Kung sino ang hinahayaan nating maging close at may boses sa buhay natin. Yung mga relationships na hindi align sa will ni God, nagiging big hindrance po ito to growth and relationship and destiny. So naalala mo ba si Samson sa Bible? Si Samson sa Bible, sa Judges 16, no? Super strong siya, no? Chosen by God with a great destiny, no? Pero nahila siya ng maling relationship kanino, kay Delilah, no? Dahil sa maling influence, no? Ibinente niya yung secret ng strength niya at eventually nawala ang power at freedom niya. Alam nyo, ganun din po tayo, no? Kahit gaano ka katalented, kahit gaano ka puno ng potential, kung mali ang relationships at connections, pwedeng masira ang destiny. Kaya mahalaga po yung tinatawag nating destiny helper o destiny connection, no po? Tayo ay makisama doon tayo makipag-connect. Kasi doon sa mga tao na yon, sa mga grupo na yon, ay inilalagay ka ng Diyos sa tamang tao, tamang lugar. Yan, no? So tambay lang tayo, sumama tayo sa tamang tao, tamang puso, tamang pananampalataya, no? Parang kung gusto mong maging healthy pero lagi kang kasama sa barkada na puro junk food at walang exercise, mahihirapan kang maging fit, no? Hindi dahil wala kang goal, kundi dahil mali, no, yung environment at influences. So, ang anong pong point dito, wrong relationships, no, can derail us, no? Pero right relationship will push us toward, God's purposes. Okay? Kaya dapat maging intentional tayo sa pagpili
na mga taong hinahayaan nating maka-influence, magbigay ng impact, no, sa ating buhay, lalo higit sa ating pong pananampalataya. Kaya kung gusto nating marating ang glorious destiny na inilaan na ng Diyos sa atin, kailangan nating piliin ang tamang relationships. Amen? Yung mag-i-encourage sa atin sa faith, no? Magpapaalala sa promises ng Diyos, at magtutulak sa atin to grow. So sometimes, ano nyo po, following God means letting go of wrong connections para magkaroon po ng space for the right ones. So hindi lahat ng tao po ay, alam niyo yun, kasama sa journey mo papunta sa iyong glorious destiny. Again, sa 1 Corinthians 15:33 reminds us, bad company corrupts good character. Kung ang circle mo, no, circle of influence mo ay naglalayo kay Lord, automatic po yan na hindrance yun. So check your circle, no? Check your circle of influence, no? Surround yourself with people, no, who push you closer to God's purpose, not away from it. Okay? So number 4 and last na hadlang sa ating glorious destiny, yung disobedience and delay. Yan, no? Disobedience and delay. At disobedience, ibig sabihin yan, kapag malinaw na sinabi ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin, pero pinipili nating hindi sumunod, no? Parang si Jonah, naalala niyo po si Jonah sa kwento, imbis na pumunta si Jonah sa Nineveh, gaya ng utos ni God sa kanya, tumakbo siya papunta sa Tarshish. Ano ang ending? Na-stuck siya sa tiyan ng malaking isda, no? Hanggang mag-repent siya at sumunod. Ang disobedience po ay nagdudulot po ng delay at unnecessary struggles sa journey natin. So ano naman yung delay? No? Delay minsan naman hindi outright rebellion, pero puro later, Lord. Pwede ba mamaya na, Lord? Next week na lang, Lord? Next month na lang, Lord? Yun. Alam nating mag-pray, mag-serve o magbago ng lifestyle, pero lagi nating dinadaan sa sinatawag nating delay. Tawag natin doon, pagpapabukas. O saka na, Lord, no? Pag okay na ako, no? Ganun. Ang problema, bawat araw ng delay ay araw din na sinasayang na sana ay nagagamit na natin para lumapit sa atin sa ating glorious destiny para sa atin. So sabi po sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2, if you truly obey the Lord your God, no, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Wow, hallelujah. Napakaganda po itong promise ng Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 2. Ang obedience po ay susi, no po? It is a key sa blessing at fulfillment po ng inyong glorious destiny. So, isipin mo yung isang estudyante na binigyan ng project due next week. Sabi ng teacher, yung project nyo due next week na. So imbis na simulan agad, sabi niya mamaya na lang, bukas na lang, hanggang sa dumating na yung deadline, saka lang siya nag-cram dahil sa delay, bagsak yung quality ng project niya. So alam nyo, ganun din sa atin kay Lord, no? Kapag sinabi niya na, anak, forgive now, o kaya anak, step into this opportunity, anak, iwan mo na yan, wag ka na dyan sa ganyang klase ng pamumuhay. Pero lagi nating dinadaan, no? Sa Lord, bukas na lang po, okay, promise, cross my heart, mamatay man yung kapitbahay, nakita mo, nag-cross heart ka pa, tapos dinamay mo pa yung kapitbahay nyo. So nawawala yung best result, no po, na dapat ay meron tayo, no? Tuloy di-delay yung blessings at destiny o future natin. So, katulad din po yan ng Israelites sa wilderness. Naalala nyo po yung istorya ng bayang Israel sa wilderness. Imbis na 11-day journey papuntang promised land, naging 40 years dahil po sa disobedience at delay sa pagsunod sa kalooban at gusto ni God. So, obedience, obedience brings us closer to destiny, to our glorious destiny. Disobedience and delay
push it farther away. So, tanungin mo ang sarili natin, tanungin mo ang sarili mo. Meron ba akong bagay na alam kong pinapagawa ni Lord pero lagi kong dinidelay o hindi sinusunod? So this week, bukas, piliin mong gawin agad, now na, yung isang step of obedience, kahit small step lang. Tandaan ang delay, tandaan, delayed obedience, still disobedience. Ang pagsunod ngayon, ang magbubukas ng pinto sa next level ng destiny mo. Alam nyo ba yon na obey ka lang ng obey, Palagi kong sinasabi, obey ka ng obey at ang blessing ng Lord ay laging nandyan. So, obey ka lang para walang delay sa blessing ni Lord. So, kung gusto nating marating ang plano ng Diyos, yung glorious destiny na pinag-uusapan natin, kailangan nating i-break yung cycle. Umalis tayo, I-cancel natin yung cycle ng disobedience at delay at later minsan nagiging never. Pero kapag nag-step tayo in obedience today, alam nyo, mas maaga nating makikita yung breakthrough at glorious destiny ni Lord sa buhay natin. So, partial obedience is still disobedience. Na-delay ang destiny ng Israel dahil po sa disobedience nila. Imbis na sabi ko nga po, ilang araw lang, naging 40 years sa wilderness. So, obey now, okay? Don't delay. Kung sinabi ni Lord, gawin agad. The longer you delay, the longer you delay your destiny. So, again, sa bawat isa po sa atin, tandaan natin, ang destiny po na binigay ni Lord ay glorious at siguradong maganda kasi si Lord ang nagsabi, Pero kailangan nating alisin ang mga hindrances. Ano yon? Kasalanan, takot at pagdududa, maling relationships at disobedience at delay. So remember this, nothing can stop God's plan. Pero tayo mismo po ang pwedeng magpigil kung hindi tayo susunod. Alright, sige po, samahan po ninyo po ako as we close this podcast, ay manalangin po tayo. Tayo lumapit sa trono ng Diyos sa ating panalangin. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we praise you, we worship you, we honor you, we glorify your name, we bless your name, for you are so good, and you are faithful, and you're awesome, and your grace and mercy abound sa buhay po ng bawat sa amin. Salamat po na may glorious destiny ka para po sa bawat sa po sa amin. Wala kayong palalagpasin sa amin, ang pamilya, buhay. Patawarin mo po kami kung minsan kami mismo po ang nagiging hadlang sa gusto po ninyo. Alisin mo po ang kasalanan, takot at maling impluensya po sa buhay namin. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod at magtiwala. We declare that your plan will prevail in our lives. Hallelujah. Lord, thank you so much for your reminder tonight. You taught us that there are obstacles to the destiny that you have prepared. Sin, fear, and doubt, wrong relationships, and disobedience and delay. Lord, we admit that sometimes po, we are carried away by this. Pero ngayon po, we choose to surrender everything to you. Cleanses us from our sin, replace our fear and doubt with faith, give us wisdom to choose the right relationships. At bigyan mo kami ng lakas para mag-obey agad sa tinig mo, Lord. We believe that your plans are always good, pleasing, and perfect. Dakilang Diyos, mayroon din pong mga personal na prayer po ang aming mga listeners, viewer tonight, at maging yung mga manunod pa po ng replay ng podcast po na ito, Lord. Tinataas po namin ang bawat isa sa kanila sa trono po ng iyong biyaya. O Lord, hear our prayers. O Lord, hear our cry. Hear our hearts before you, God. Sila po ay nasa iba't ibang mga sitwasyon ng kanilang buhay. Maaring may mga karamdaman. I pray in the name of Jesus. I command in the name of Jesus, healing, restoration, and health be upon you right now.
Let there be orderliness sa lupang katawan ng bawat isa po sa atin, even our loved ones and families, Lord. At maging sa panahon ng aming pangailangan, thank you because you are our Jehovah Jireh, our provider and Diyos na sapat at tapat sa lahat ng aming pangailangan. Lord, maging sa panahon po, marahil ang iba ay nasa panahon ng iba't ibang mga hamon ng buhay, Lord. Tulungan mo sila na kayo ang Diyos na tutulong, gagabay, papatnubay, magpapalakas upang mapagtagumpayanan ang bawat mga hamon ng buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya at habag sa buhay ng bawat isa po. Salamat, Panginoon, for your tender love and care and mercies sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Use this podcast, O Lord. Pagpalain po ninyo ang podcast na ito upang magbigay patuloy ng lakas, siglat, pananampalataya sa buhay ng bawat sa amin. And help us, O Lord, also to share this podcast. Those who are in need, Panginoon, gawin mo ang aming buhay na maging pagpapala din po sa iba by sharing this podcast to others. Salamat po, Diyos, sa lahat ng iyong ginawa at gagawin pa po sa buhay ng bawat sa. Thank you, God, for the answers for our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ngayon, kapatid, as we go, no, may the Lord strengthen your faith, guide your steps, and protect your glorious destiny. May His grace empower you to overcome every hindrance. His love fill your heart, and His peace guard your mind. Go in confidence, brothers and sisters in Christ, knowing that nothing can stop God's plan for your life. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you, and may you walk fully in the glorious destiny God prepared for you. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. So muli po, purihin po ang Diyos. Salamat po sa Diyos na tayo muli ay nakatapos ng pangalawa po nating real life issues Glorious Destiny series. So bukas po, Friday, ay meron tayong bagong podcast, no? Ang title po niya ay PPP. Ano yung PPP? Praise, Prayer, and Promises. Yan, no? Abangan natin po yan. Magsisimula po tayo bukas ating new podcast, no? PPP, Praise, Prayer, and Promises. So muli po, God bless everyone, and Shalom.